Tayo po ay may makakapanayam sa pagkakataong ito. Pag-uusapan po natin kung ano na nga ba ang dapat natin i-expect. Kakatapos lang nating pagdaanan, ika nga, ang sakit sa ulo at napakabigat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ngayon, mayroon na naman. At alam naman natin na maraming naka-entail dito at ang kadalasang nagiging apektado o napupuruhan po dito ay mga commuter. Kahit ako ay may sasakyan sa araw na wala akong dala, ako pa rin po ay commuter. Sana tandaan natin yun na kahit yung mga may sasakyan, pag hindi nila nadadala, at the end of the day, commuter pa rin po sila. Nasa linya po natin ang lead convener ng Coalition for Filipino Commuters na si Ira Panganiban. Ira, magandang hapon po. Darryl Justin, live na po tayo sa DWIZ. Good afternoon, Darrell. Magandang hapon sa mga nakikinig sa iyo. Ayun, sir. Pagtsagaan niyo muna ako, sir. At medyo busy ata si Sir Bong Nebria, kaya ako muna tumataong bahay. Pero Sir Ira, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. And mukhang medyo mapapalaban na naman tayo at feeling ko mas mas kakalampagin na ng mga transport groups ang LTFRB. Lalo't na sa nabasa ko kanina, halos 19 to 22 pesos. Kadalasan yung mga tsuper natin, diesel ang ginagamit. Ano na ba dapat i-expect ng mga kababayan nating nagko-commute araw-araw, lalo na sa mga susunod at araw at linggo, at lalo't higit, hindi pa ata natin nakikita yung malinaw na liwanag o yung light at the end of the tunnel pagdating dun sa sigalot sa gitnang silangan. Pati nga si Sir Bong yata, wala ng pamasahe. Hindi Kaya hindi nakadalo. Hirap na hirap magka-commute. Anyway, alam mo, asahan na natin, ano naman yan, standard naman ang steps na gagawin ng transport group at saka ng pamahalaan. Magpepetisyon ng transport group, hihingi ng mas malaking pagtaas ng pamasahe. Pagkatapos niyan, sasabihin ng LTFRB, pag-aaralan nila. Usually, hihingi ng pagkalaki-laki ang mga transport group na yan. Babagsak dyan, papayagan ng LTFRB siguro mga anywhere between 10 to 20% ng hinihingi nila. In the end, ang babagsak dyan, tataas pa rin ng pamasahe ng ordinaryong commuter. Yeah. Yun yung problema natin. Ang issue kasi palagi dito, pag may problema, halimbawa tumaas ang produktong petrolyo, nagmahal ang mga bilihin sa merkado, ang unang-unang pinaparusahan, yung pasahero. In fact, sa Pilipinas, ang unang-unang pinaparusahan, yung consumer. Wala tayong consumer power, walang kapangyarihan yung consumer. When in fact, yung consumer ang 100% na in control dapat sa ginagastos niya at pinapayagan niyang gastusin pagdating dito sa mga produktong ino-offer ng mga transport groups, ng mga commodities, ng mga gumagawa ng mga kung ano-anong mga gusto nating bilhin. Yun yung problema. Wala tayong makapangyarihang consumer group na nagsasabi kay Kongreso, hoy Kongreso, teka, makialam kayo kasi sa amin kayo kumukuha ng pera. Bakit kami palagi ang pinaparusahan ninyo? Tama. Yun yung pinakamalaking issue. Yun yung root ng problema nating lahat. Now, tinatanong mo ko, ano aasahan natin? Yes. Asahan na natin na magmamahal ang pamasahe natin. Asahan na natin na magdurusa ang pasahero, 'di ba? Na asahan na natin na mababawasan na naman yung kakatiting nilang kinikita kasi mapupunta na naman sa pamasahe nila para makapagtrabaho na naman sila. Kasi agad-agad again, ulitin ko Idol, yung sistema is hihingi ang transport group, pag-aaralan ng LTFRB. Kunyari, tatanungin si consumer, si pasahero, pero i-approve pa rin yung increase. Ang dahilan, tumaas ang presyo ng gasolina. Pero actually, wala tayong say, tayong mga pasahero. Anong gagawin natin? Anong sasabihin natin? Tama. Hindi naman natin pwede sabihin, ay, di na lang ako mag-jeep, hindi na lang ako magbubus. Saan ka sasakay? Saan maglalakad ka? Kung taga Quezon City ka, sa Makati ka nakatira, di ka naman pwede maglakad. So, napipilitan tayong lunukin na lang palagi yung isinusubo sa atin kahit hindi na masarap sa panlasa natin yung isinusubo sa ating price increase, fare height increase, yung mga ganyan. Medyo mali na
mali na ang tingin ng Coalition of Filipino Commuters dyan sa sistemang yan. Exactly. Kasi yun nga ang punto, Sir Ira, lalo na ngayon, pinag-usapan na, we are talking on a payday Friday, malamang yung mga kababayan natin, ipipilit na lang nila kung ano yung pagkakasya nila doon sa budget na meron sila. Tapos ito na naman, at haharap na naman tayo sa panibago. Weekend lang. Sabihin na natin yung iba, magre-relax lang by the weekend. Yung iba nga siguro, malamang kung may plano sila, dahil lang sa gasolina, dahil kailangan nilang gumastos para sa transportasyon, isasantabi na nila yun, mas pipiliin na lang nila na nasa bahay, hindi ba? Oo, buti kung nasa bahay. Baka yung iba mas piliing magtrabaho pa ulit eh. Kasi kailangan Exactly. nilang madagdagan pa yung nabawas na naman sa kinita nila. Isipin mo, kung kumikita tayo at may computation na yan eh. Kung kumikita tayo ng minimum wage of like, sabihin na natin 650 pesos per day. 'Di ba? 650 pesos per day. Isipin mo, sa pamasahe napupunta na kaagad yung 150 pesos per day. So, magkano yun? Ilang porsyento na kagad yun? 'Di ba? Nang kinikita ng isang ordinaryong obrero na napupunta sa pamasahe na hindi iniisip ng transport group, ng LTFRB, ng pamahalaan, hindi nila iniisip yun. Ang iniisip nila, dapat kumita yung transport groups kasi baka i-paralyze tayo, kawawa yung mamamayan. Dapat si LTFRB gumawa ng paraan para matuwa yung transport group kasi otherwise sila ang aawayin. Paano naman yung ilan lang yung transport group? Yun yung sinasabi ko. Ito palagi kong argument, Idol, Yes, sir. Sa isang sasakyan, sa isang jeep, ilan ang driver? Isa. Ilan ang pasahero? Sabihin na natin kung 8, 16. Yes. Bakit mas malakas ang boses nung isa kesa dun sa 16? Yeah, exactly. Oh. I will second your opinion dyan, Sir Ira. At the end of the day, halo kung titignan mo nga maigi, pantay-pantay tayo, tsaka wala rin naman magagawa yung isa kung wala rin yung 16 sa loob ng kanya sasakyan mismo. Yes. Di ba? Kung tumigil, sabihin na natin, finally, ma-realize ng mga employers, ma-realize ng mga pasahero na hindi ko na kailangan ng public transportation kasi magtatrabaho na lang ako sa isang opisina na 1 kilometer away from me. Maglalakad na lang ako. Tama. Ngayon naman, Sir Ira, hindi ko alam, ako hindi pa gaano nakakatutok doon sa mga ibang say ng ibang mga transport groups. Pero for sure, once ma-finalize itong kung ano yung magiging final oil price adjustments na gagawin ng mga oil companies at habang hinihintay pa rin, alam ko hinihintay pa rin ng mga transport groups yung hinihingi nilang provisional increase. At kung ito ay hindi pa mabigay kagad sa kanila dahil sinasabi ng pamahalaan, gumagawa pa sila ng paraan like the fuel subsidies at yung mga ayuda and things of that nature. Meron na ba kayo, Sir Ira, naririnig na mga usap-usapan na baka may posibilidad ng tigil pasada kung magpapatuloy yung ganitong parang ang dating medyo nakastatus ko pa rin ho tayo pagdating sa presyo ng pasahe? Alam ang una, at the end of the day, gaya sa pasimula ng conversation natin, ang maapektuhan na naman dito ay yung mga kababayan nating commuter. Si Piston nagsalita na kagad eh. Si Sir Modi di ba? Kasabi niya kung mapipilitan silang gumawa ng aksyon kung hindi maibibigay yung hinihingi nilang 2 piso, 3 pisong price fare increase para sa mga jeepney. Pag nagsalita yan si Piston, sumusunod na yung iba. So asahan na natin na in the next few days, meron ng banta ng paralisasyon ng transport groups. Lalong-lalo na hindi na natin kontrolado yung mga kumpanya ng langis. Yung mga kumpanya ng langis, binobola na tayo ng mga yan. Anong deregulation ang pinagsasabi nyo? Saan ka nakakita ng deregulated industry na pag nagbigay ng presyo, iisa, lahat sila, all 15 of them, iisa ang price increase. And at the Hindi same... ba kartel yun? Kartel na yun eh. Exactly. Di ba? Hindi ba kaya nga nagkaroon ng oil industry deregulation para mag-away-away itong mga kumpanyan langis, ng hindi nangyayari makikita sila industry speed lahat lahat si Sir Ira, na stock
meron nila. Iyan ko ni 50 days supply ng langis. Tama. Oh, sige. Okay, thank you very much, Mr. President. And I appreciate it. Pero ang tanong ko sa oil companies, meron pala kayong 60 days eh. 'Di ba binili niyo to 60 days ago? 'Di ba nung binili niyo to mas mura ng 10 piso? O bakit ngayon itataas nyo ng 10 piso yung binili ninyo ng mas mura ng 10 piso 60 days ago? Hindi ba dapat ubusin nyo muna yung 60-day supply na yon bago nyo ipatong yung presyo ng binili ninyo ng mas mataas ng 10 piso bago nyo simulan? In short, dapat may breathing space, hindi lang ang pasahero, kundi pati yung consumer ng produktong petrolyo ng 60 days bago tumaas yung presyo ng langis. Di ba? Pero hindi nangyayari yun. Ang nangyayari, linggo-linggo, tinataas nila. Pero yung stockpile nila is 60 days ago. Ibig sabihin, linggo-linggo, kumikita sila ng piso, dun sa 8 weeks ago na binili nila ng 10 piso 8 weeks ago, 60 days eh. So that means 4 weeks. Yep. Binili nila 8 weeks ago ng 10 piso. Pero every week, nagtataas sila ng piso, so by the 8th week, 18 pesos na yung benta nila nung binili nila ng 10 piso. Hindi kaya lugi sila doon? I get your point dyan, Sir Ira. Pero, sorry Sir Ira, in the interest of time, gusto ko man ipagpatuloy ito, pero may ilan na lang akong katanungan para sa inyo din ngayong hapon. Sir, ano na nga ba ang nasabi na natin kung anong dapat natin i-expect, lalo na ng mga kababayan nating commuters? If you would be given a chance na magkaroon ng dialogue with every player na may kinalaman para masolusyonan tong problema sa oil prices natin at sa banta ng pagtaas ng presyo ng pasahe, and worst case scenario, tigil pasada pag hindi na-grant yung taas pasahe ng mga transport groups natin, ano ang ihahain nyo po na rekomendasyon o suggestions or steps na agad-agad? Kasi kung ako lang ang tatanungin ninyo, I don't know if you will agree with me, masyado pa rin mabagal ang usad para magkaroon ng emergency powers ang ating Pangulo para ma-regulate o at least mabawasan nyo kahit pa paano. Though I know marami ang nagka-cry out loud na hindi kahit naman tanggalin yung excise tax, maaring may konting relief. Pero kung biglang bubulusok at nagpapatuloy ang pag-atake, mas lalo tayong mangangamba dahil mas lalong maghihigpit ang sentro ng mga nagbibigay sa atin ng langis. Tama ako, di ba Sir Ira? Araw sa 5 to sabihin. Gawin na sa mga companies. Sabihin mo sa oil companies, walang gagalaw na presyo. O eto bayad, di ba? O eto ang subsidy, eto ang subsidiya para may pambayad kayo dun sa itataas na presyo. Huwag niyong gagalawin yung presyo sa merkado para status quo. Hindi gagalaw ang presyo ng langis, hindi gagalaw ang presyo ng pamasahe, hindi gagalaw ang presyo ng bilihin, walang gagalaw. Ito pera, oil price o oil companies. Diba? Status quo tayong lahat. Subsidize ko sandali yung ginagastos ninyo habang pinag-aaralan natin kung ano ang gagawin natin dito sa yung naging oil stability fund. Itong pondong to na yung mga militanteng nagtatawag ngayon na i-regulate yung oil industry nung panahon na yun, noong 1986-87, sila yung nanawagan na tanggalin yung regulation ng oil industry at tanggalin yung OPSF. Ito yung inalis nila eh. Pero actually ito yung kailangan natin eh. Ito yung tinitignan ng matandang Marcos nung araw. Itong sitwasyon na to na balang araw magkakagulo yung presyo ng langis dahil nagkagulo noong 1973, hindi tayo handa, may oil price stabilization fund para pag sumirit yung presyo ng produktong petrolyo sa buong mundo, meron tayong pangpondo
para pigilan yung pagsirit sa bansa natin. Meron tayong pang-abono sandali habang hinaabangan natin na mag-normalize, mag-rationalize in a global situation yung oil prices. Okay. Kaso pinatanggal natin eh. 'Di ba? So, yun yung suggestion ko. Pag-aralan yun, tignan yun, ibalik yun. Because only by having the government subsidize oil prices, imbes na namimigay ng ayuda na hindi naman natin alam kung talagang napupunta dun sa dapat puntahan, kadalasan, at least ito blanket move. Di ba? Walang gagalaw. Hindi gagalaw ang lahat ng presyo, period. Ayun. Sir Ira, ako'y magpapasalamat na po muna sa inyo. Bagamat gusto ko ipagpatuloy, medyo bitin din yung oras ho natin. Sana sa susunod na pagkakataon, mapasi Kuyang Bongman o sa aking programa mismo sa umaga next time, sana magkaroon tayo na mas mahabang pagkakataon para mapag-usapan at matulungan yung mga kababayan nating commuter. Sir, makakaasa rin po kayo na kung kayo may mga panawagan at updates. Sige sir, bigyan ko kayo ng konting oras para manawagan sa mga kababayan ho nating commuter na nakikinig at nakatutok po sa atin sa oras na ito, Sir Ira. Well, Idol, ang masasabi ko lang, pagpasensyahan nyo na mga kababayan ko, mga pasahero. Ginagawa naman natin yung panawagan, kinakausap natin yung mga dapat kausapin. Pero market conditions always prevail, so medyo mahirap. Pero yung suggestion ko sa pamahalaan na i-subsidize instead yung oil prices, instead na ayuda ang atupagin, maintains. At yun ang ipapanawagan natin in the near future. Maraming salamat, Idol. Maraming salamat po Sir Ira at makaasa kayo sana in the coming days and weeks tayo magkadaupang palad pa ulit para makakuha ng update at mapag-usapan pa ng mas malalim kung anong pwedeng maging progreso natin dito para pare-pares tayong umunlad at di na mahirapan sa kinakaharap nating krisis. Sir Ira, maraming salamat at